Hello guys! Ngayon, umuulan-ulan dito sa amin. So naisip ako magluto ng champurado. Meron akong kalahating kilong bigas na malagkit, sugar, ricotta, and syempre yung gata. Binili ko lang yan dito sa sari-sari store sa amin, dito sa lugar namin. And samahan niyo ako kung paano magluto ng masarap na champurado. Later, tikman natin to. Syempre, ugasan natin yung malagkit na bigas. Yan, dapat malinis. Siyempre, ang pagtutubig natin dyan ay yung potable water. Mineral waters, madali salita. Ayan, para sigurado malinis yung tubig na ipang sasabaw natin sa champurado. Then, sindihan na natin yung kalan at hintayin natin siyang makulo. Then, from time to time, haluin natin siya para hindi manikit yung malagkit na rice dun sa kaldero natin. Habang niluluto yung malagkit na bigas, simulan natin tunawin yung ricotta sa mangkok. May mainit na tubig. Okay? Naupos na kasi yung tableya namin na galing kina Ate Nerma. Yan si. Kaya, ang gamit namin ngayon ay ricotta muna. Pero the best yung tableya. Alam nyo yun, yung mismong tsokolate na galing sa buto ng kakao. Lagyan natin ng mainit na tubig yung ricotta, then tutunawin natin siya. Lakas ng ulan, no? Diba? Sarap kumain ng champurado ngayon. From time to time, hahaluin nyo yung inyong nilugaw na malagkit para hindi manikit sa kaldero. Hanggang sa siya ay kumulo. So, ito nga mga kapogi at kumukulo na yung ating malagkit na bigas. So, malapit na siyang malugaw, malapit na lumampot. Pag malambot na yung mga butil niya, pwede nating ilagay yung ating ricotta solution. Ayan, malambot na yung ating malagkit na bigas. Ilagay na natin yung ricotta. Yum yum. Siyempre, haluin natin siya ng haluin hanggang mag-mix yung ating ricotta sa ating lugaw. Ayan. Brown in color na siya. Hintayin lang natin a few minutes. Then, lagay naman natin mamaya yung ating sugar. Saka yung ating coconut milk. Siyempre, nilalagay natin ngayon yung sugar. So, brown sugar is better than white sugar. Ayan. 1/4 kilo. Again, haluin natin ng haluin hanggang mag-mix yung sugar dun sa ating champurado. Siyempre, few minutes later, lalagay na natin yung ating gata. So, the best kung kakang gata, pero yung nabibili na gata sa tindahan, okay yun guys. Ayun, creamy na yung ating champurado. So, pwede nating lagyan ng gata. Ayun, nilalagay natin yung 200 ml na gata na nabili natin. Wow, sarap nito, grabe. Gata yung pinaka main ingredient na nagpapasarap sa champurado. Na-enhance niya yung ating tsokolate. Siyempre, haluin natin ng haluin yung gata nang mag-mix siya. At pakuluin natin ng ilang saglit, then pwede nating iserve yung ating napakasarap na mainit na champurado sa tag-ulan. Ayan, naririnig nyo naman, lakas ng ulan sa labas, yung patak sa bubong, di ba? You know, sarap.
Dito sa aming bahay, halos weekly nagluluto kami ng champurado kasi paborito ito ng mga housemates ko, lalo na syempre ako. Kayo rin ba, paborito nyo ang champurado? Pagkalagay nyo nung gata, after 5 minutes, then pwede nyo nang iserve yung hot and creamy champurado nyo. Ayan, sinabayan ko na rin, prito na rin tayo ng ilang pirasong tuyo para the best yung champurado experience natin. Di ba alam nyo naman sa mga Pinoy, kapag may tuyo ang champurado, the best siya. Heto na nga, luto ng ating creamy champurado. Siyempre may kaulam siya na. Ayun, tuyo, saka hot pandesal. Tara mga kapogi, kain tayo. God bless everyone. Always pray and be safe.